Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Bado Dels at Christopher Pamaloy, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1136. Si Harvey ay ngumiti. Kung gusto mo ama ang ganitong uri ng okasyon, dadalhin kita ng mas madalas upang makita ang mundo kung mayroong mas katulad na mga pagkakataon sa hinaharap. Napakabuti, napakabuti. Si Simon Zimmer ay nalulugod na makita ang kanyang live-in-in-law na anak na maging ambisyoso. Samantala, si Mandy Zimmer na may hawak na telepono. Biglang siya ay natigilan at sinabi, may isang malaking bagay na nangyari. Ano ang bagay? Ang bawat tao'y tumingin sa kanya. Ano ang bagay na nangyari, maganda ba? Sinabi ni Mandy na nanginginig. Si Chris Leo mula sa pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay biglang inihayag na aalisin niya ang lahat ng mga ari-arian na mayroon sila sa Southlight at babalik sa Hong Kong. Ang mga pinuno ng dalawang first-class na pamilya, ang pamilyang Robbins at ang Cloud family, ay nagpakamatay. Gayun din, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya ay nakakulong na ngayon sa istasyon ng pulisya. Sinabi ng punong tagapagturo na bibisita siya sa pamilyang Yates sa lalong madaling panahon. 3 malaking piraso ng balita. Para sa unang 2 balita, si Simon at Lillian Yates ay nagulat sa pinakamahusay. Gayunpaman, ang kanilang mga kutis ay agad na naging kakilakilabot nang marinig nila ang 3 balita. Hindi nila naisip na ang pamilyang Yates ay magkakaroon ng ganoong karangalan. Lalo na kapag ang mga malalaking pamilya tulad ng Yorks, ang pamilyang Cloud, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Surrey, at ang Silva family ay bumagsak na sa ngayon. Sa Buckwood o kahit na ang buong Southlight ay naging isang malawak na asul na merkado ng karagatan. Sa kabila nito, ang pamilyang Yates ay maaari pa ring makipag-ugnay sa punong tagapagturo sa ilalim ng ganitong kalagayan. Pagkatapos, ang pamilyang Yates ay maaaring maging ang tanging pangunahing nangungunang pamilya sa Southlight. Tulad ng para sa kay Simon at iba pa na pinalayas ng pamilyang Yates, mas maraming mga Yates na pamilya ang binuo, mas hindi komportable sila. Sa hinaharap, walang lugar para sa kanila sa buong Southlight. Tapos na kami. Ang mga mata ni Simon ay kumupas, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pagtaas ng pamilyang Yates ay katumbas ng nakakahiya sa kanilang pamilya. Kapag ang lahat ay nagsalita tungkol sa pamilyang Yates, babanggitin din nila ang kanilang pamilya. Ang kanilang pamilya ay maaaring maging ang pinakamalaking biro sa buong Buckwood at kahit na sa buong Southlight. Sa sandaling ito, biglang natagpuan ni Simon na ang mukha ni Harvey ay puno ng mga ngiti. Hindi siya makakatulong ngunit tinanong niya, Harvey, bakit ka nakangiti? Si Harvey ay nakangiti at sinabi, Ama, narinig ko lang si Bellamy na nagsabi na si Chris Leo, Callum Robbins, at Carson Cloud ay pinatawag sa reception room ng punong tagapagturo. Sila ay nasira pagkatapos nilang lumabas. At ngayon nais ng punong tagapagturo na pabalihin ang pamilyang Yates. Sa palagay mo ba ay magiging isang magandang bagay? Ang aking hula ay, ang araw na ang chief instructor ay bumisita sa kanila ay ang araw na ang Yates family ay ganap na sira na. Si Simon ay napakamot ng kanyang ulo at sinabi pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey, ang mga taong ito ay nasaktan ng punong tagapagturo at bumagsak. Iyon ay normal. Ngunit ang Yates family ay aristokratikong pamilya. Bukod dito, si Keith Yates ay napakatalino. Paano niya maaring masaktan ang punong tagapagturo? Sa palagay ko maaaring ito ay pagsasabuatan ni Keith, na nagpapanggap na walang alam at pumasok sa ospital ng militar. Nais lang niyang lumapit sa punong tagapagturo. Siguro gusto rin niya ang punong tagapagturo na maging kanyang apong lalaki-in-law. Tila, si Simon, na nasa Buckwood sa loob ng maraming taon, ay nakakaalam pa rin ng tungkol sa pag-uugali ni Keith. Si Harvey ay nakangiti at nagsabi, dapat niyang isipin ang tungkol dito, ngunit ang mga bagay ay hindi maaaring mangyari ayon sa kanyang imahinasyon. Ama, ina, maghihintay na lang tayo at makita kung ano ang mangyayari sa pamilyang Yates. Ngunit naniniwala ako, na ang punong tagapagturo ay hindi kailanman papayag na sa ganitong uri ng impersonal at brusque family na mapunta. Umaasa ako dito.
Nagpalitan si Simon at Lillian ng mga sulyap. Pareho silang nagpakawala ng isang malaking hininga. Maaari lamang nilang isipin ang kanilang mga pag-asa sa mga salita ni Harvey ngayon. Ito ay dahil sila ay natatakot na ang pamilyang Yates ay tumaas, kung gayon ang lahat ay magiging sa kanilang pamilya ay hindi magkakaroon ng lugar upang humingi ng pagkain sa hinaharap. Dahil sa biglaang pagbagsak ng pamilyang Robbins at ang pamilyang Cloud, ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay lubos na iniwan ang Southlight na merkado. Ang Southlight Market ay naging walang laman sa isang gabi. Ito ay isang malaking piraso ng pie, at nais ng lahat na kumuha ng isang slice nito. Biglang, ang mga malalaking boss mula sa malayo tulad ng Walls Inc., Mordo, at Golden Sands ay pinananatili ang kanilang mga mata sa mayabong na lupain ng Buckwood. Kasabay nito, ang Sky Corporation ay nagsimulang palawakin ang sukat nito, agad na kumain ng mga asset ng 3 pamilya sa Southlight at nagsimulang sakupin ang merkado. Gayunpaman, kahit na para sa Buckwood mismo, ang merkado ay masyadong malaki. Hindi ito maaaring masira sa magdamag lamang. Maaari lamang sabihin na maraming mga bagay na nangyayari, at ginawa itong mga bagay na lubos na komplikado. Si Yvonne Xavier ay sobrang abala sa lalong madaling bumalik siya sa grupo. Nais niyang una upang bayaran ang mga account sa kay Harvey York, ngunit wala siyang oras para sa ngayon. Siya ay isang ambisyoso na babae, na kung bakit din si Harvey ay maaaring ligtas na ipagkatiwala sa kanya ang Sky Corporation. Samantala, si Shane na Iswells mula sa na Iswells ay nakatanggap ng isang tawag. Inanyayahan siya ni Harvey na lumahok sa operasyon ng segmentasyon sa merkado na ito. Hindi kailanman naisip ito ni Shane. Ang mga na Iswells ay nireranggo ang pinakahuli sa orihinal na nangungunang 6 na mga klase sa unang klase na pamilya, ay malapit na siyang maging pinakamatibay na pamilya sa Buckwood. Gayunpaman, sa isang banda, ginawa ni Harvey ito dahil sa kay Rosalie na Iswell. Sa kabilang banda, ito ay upang mabilis na patatagin ang merkado sa Buckwood, upang magkaroon ng panahon upang harapin ang buong Southlight Market. Kasabay nito, handa na rin si Harvey na hayaan si Mandy Zimmer na mabilis na tumaas. Ngayon na may walang bisa sa merkado sa Buckwood, mayroon masyadong maraming mga kwarto upang magamit at lumago. Sa mga tuntunin ng kakayahan ni Mandy, tiyak na posible para sa kanya na lumikha ng isang malaking grupo sa loob ng 3 buwan. Sa silangan ng baybayin ng Buckwood, ang isang bangka ay dahan-daw ang dumaong pagkatapos, ang isang grupo ng mga tao na nakaitim na nababagay sa lalong madaling panahon ay lumakad, inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga panig at gumawa ng landas. Si Quinton York at Stephen York ay lumakad ng dahan-dahan. Ang ibang tao ay nakikita na lumuhad sa bangka. Ang prinsipe ng pamilya Leo mula sa Hong Kong, si Chris Leo. Ito lamang ay ang kasalukuyang Chris ay matagal nang nawala ang kanyang malusog na hitsura sa nakaraan. Sa halip, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig na ang kanyang mukha ay puno ng takot sa sandaling nakita niya si Quinton York. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-aral ng masunurin sa susunod na sandali. Chief Instructor, ako ay mali. Hindi na ako maglakas loob. Ang mukha ni Quinton ay isang maliit na katulad ni Harvey. Ngayon, si Chris ay tiyak na nagkakamali sa kanya para kay Harvey. Si Quinton ay inabot, at itinaas ang mukha ni Chris, at tumingin sa kanya para sa isang mahabang. Maaari lamang niyang makita si Chris na nakangiti at lumala sa buong mukha. Si Stephen, na nasa gilid, ay nagsabi na walang malasakit. Ikalawang kapatid, hindi mo na kailangang hanapin. Ito ay tulad nito dahil iniwan niya ang auditorium. Siya ay natakot sa taong iyon. Narinig ko na talagang tinanong niya ang taong iyon na saksihan si Yvonne Xavier at ang kanyang kasal. Sa puntong ito, pinalabas ni Stephen ang isang ngisi. Tumayo si Quinton at sinabi na walang malasakit, Stephen, ikaw ang basura, si Chris ay walang cap-oras sa mga pamamaraan ng pagpaplano ng tao. Kahit na ang dalawang losers, si Callum at Carson, ay natakot sa kanya at sila ay gumawa ng pagpapakamatay. Ang punong tagapagturo mula sa kampo ng sword, isang ganap na reputasyon.
Tiningnan ni Quinton ang maliwanag na iluminado na lungsod ng Buckwood na hindi malayo sa likod niya, na may takot sa kanyang mga mata. Ikalawang kapatid, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Si Stephen ay nagtatanggol at nagtanong. Ang susunod, ang mga malalaking boss mula sa Walls Inc. Mordo. Ang Golden Sands at iba pang mga lugar ay tiyak na magtitipon sa Buckwood. Kahit na ang mga nangungunang 10 pamilya ay maaaring lumitaw. Manatili ka sa panunukso, maghintay ng pagkakataon, ngunit huwag lamang ipakita ang iyong sarili. Babalik ako sa Hong Kong upang maisama ang kapangyarihan ng pamilyang Liu. Sa susunod na oras, hindi ako mawawala. Sa susunod na araw, ngayon sa buong Buckwood, ang isa sa kalakasan ay walang alinlangan ang pamilya Yates. Hindi bababa sa ito ay tulad na sa kanilang mga mata. Nakuha na nila ang napakaraming mga ari-arian mula kay Mandy Zimmer ngayon na ang lahat ng mga malalaking pamilya sa Buckwood ay bumagsak. Maaaring sabihin na ang silid para sa pamilyang Yates ay magamit at lumaki ng masyadong malaki. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon upang maging sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa mga tamang tao. Halos lahat ng mga ito ay nasa pamilyang Yates. Hanggat ang pamilyang Yates ay nagsikap ng masigasig, hindi ito isang panaginip na maging isang grupo na may taunang halaga ng output na 10 bilyon o kahit na 100 bilyon. Ina, ang ating kapalaran ay tiyak na nakabukas para sa mas mahusay na pagkatapos na pagpapalayas kay Lillian at sa kanyang pamilya. Si Leighton Love ay sumabog sa pagtawa sa sandaling ito. Bagaman siya ang anak na lalaki ng pamilyang Yates, malapit na siyang maging self-proclaimed live na asukal sa sandaling ito. Walang sino man ang hindi maaaring gawin dahil ang pamilya Yates ay masyadong kamangha-manghang ngayon. Dahil siya ay nasa pamilyang Yates, siyempre, dapat siyang makahanap ng isang paraan upang lumipat sa mas mataas na posisyon. Siya ay isang vice-CEO ngayon. Gayunpaman, sa kasalukuyang kapangyarihan ng pamilya Yates, madali siyang maging CEO hanggat si Lola Yates ay handang magsalita para sa kanya. Si Finn Yates ay may ngiti din sa kanyang mukha. Sa una ay naisip niya na gumugugol siya ng ilang taon sa posisyon ng third in command sa Buckwood Police Station. Ngayon tila na siya ay maaaring maging malawak na ma-promote. Kaya, hindi dapat magkaroon ng anumang problema para sa kanya na maging unang in command ng istasyon ng Buckwood Police sa loob ng 2 araw. Pagpalain ng Diyos ang pamilyang Yates. Ang Yates family ay ang tuktok ng Southlight hanggat kami ay mas mahirap. Sa tulong mula sa punong tagapagturo, hindi mahirap i-crumple si Prince York sa aming mga paa. Mula ngayon, kami, ang pamilyang Yates, ay maaaring maging hari ng Southlight. Kahit na ang unang in command ng Southlight ay kailangang kumilos sa pagtingin sa aming mukha. Ang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Yates ay nagalak dahil patuloy silang tumatanggap ng mabuting balita. Ngunit, sa kasamaang palad, ito ay ginawa ang Yates family na walang toros na mapagmataas at bastos. Hindi nila makita ang katotohanan sa lahat. Sa kanilang mga mata, ang Yates family ay makapangyarihan at makapangyarihan. Lola Yates, may nangyari. Sa sandaling ito, si Ben Yates mula sa Yates family ay dumating. Siya ay pinsan ni Finn, sa simula ay bumubuo sa ibang bansa, at bumalik na 2 araw na nakalipas. Ang pamilyang Yates ay may mataas na pag-asa para sa kanya, umaasa na siya ay magtagumpay sa mundo ng negosyo. Si Lola Yates ay nanunuya at sinabi, ano ang pinapanik mo? Nawala mo ba ang lahat? Hindi mo ba alam na ang pamilyang Yates ay malapit ng maging tuktok ng Southlight? Kung nakita ng iba na ikaw ay natataranta, sa tingin nila na ang Yates family ay hindi kailanman gagawin ito. Si Lola Yates ay hindi nasisiyahan sa pagpanik ni Ben. Magsalita ng dahan-dahan. Ano ang nangyari? Si Lola Yates ay nagtitiwala ng matyaga. Lola, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Una, dumating ako sa kumpanya at inihayag ang aking appointment bilang bagong CEO ngayon. Pagkatapos, bigla, ang isang malaking bilang ng mga empleyado ay nagbitiw, at ilan sa mga ito ay mula sa antas ng pangangasiwa. Sa sandaling mag-resign ang mga taong ito, ang buong kumpanya ay magiging halos isang estado ng suspendido. Hindi ko alam kung magkano ang mga asset ng kumpanya ngayon.
Lola, kami ay nasa malalim na problema. Ano? Kami, ang Yates family, ay napakainit sa sandaling ito. At balat, ang ilang mga tao ay nagbitiw sa kumpanya sa ilalim ng pamilyang Yates. Si Lola Yates at iba pa ay hindi naniniwala dito. Hindi ba naintindihan ng mga tao kung gaano kalakas ang pamilyang Yates? Bakit sila nag-resign sa tamang oras na ito? Sila ay tiyak na hindi nagpapakita ng paggalang sa pamilyang Yates. Ang pinakamahalaga, ang mga nagbitiw ay ang mga pangunahing tauhan ng Silver Nimbus Enterprise. Sa sandaling umalis sila, ang buong Silver Nimbus Enterprise ay nasa isang estado ng suspensyon. Lamang kapag si Lola Yates ay nalulungkot, biglang, si Ben Yates ang telepono ay umalangaw muli. Ano? Ang ilang mga senior executive ay nagbitiw. Kahit na ikaw, ang mga tauhan ng ehekutibo, ay nais ding mag-resign. Ang paggawa ng tawag na ito ay upang ipakita sa akin ang paggalang sa akin. Nagulat si Ben. Lamang kapag siya ay nag-hang up ng telepono, ang telepono ay umalangaw muli. Ano? Ang koponan ng konstruksyon ng Silver Nimbus Mountain Resort ay nag-anunsyo ng withdrawal ng pakikipagtulungan sa amin. Ang mga manggagawa ay umalis ng direkta. Ano? Kahit na ang bantay na aso sa gate ay nasira ang kadena ng aso at tumakas. Si Ben ay namimugati. Mahirap isipin na napakaraming bagay ang mangyayari sa umagang iyon. Hindi na kailangan para kay Ben na magulat sa oras na ito. Alam na ni Lola Yates ang bigat ng sitwasyon. Ang Silver Mountain Resort Project ay ang lifeline ng Silver Nimbus Enterprise. Ang Silver Nimbus Enterprise ay higit sa isang beses ang singil sa Silver Nimbus Mountain Resort na proyekto pag nasira. Lola Yates, magmadali at mag-isip ng isang solusyon. Ang pinakasumisindek na bagay ngayon ay ang mga nabinili ang Silver Nimbus Mountain Resort Villas ay darating at humingi ng isang check-out. Ayon sa kontrata, kung dumating sila upang suriin at umatras, maaaring kailangan nating dalhin ang 3 beses ang kabayaran. Samantala, muling umalangaw ang telepono ni Ben. Sa oras na ito, nakuha ni Ben ang telepono at nagmadali. Ano? May isang taong humantong at isinarado ang sales office, na sinasabi na ang Silver Nimbus Enterprise ay pinaghihinalaang nandaraya. Kaya ngayon na ang koponan ng pagtatayo ay tumakas, dapat silang dumaan sa pamamaraan ng refund out check sa lalong madaling panahon. Ang mga bagay na pinaka-nag-aalala sa kanila ay dumating sa kanila sa sandaling ito. Si Ben ay nasa bingit ng pagbagsak sa sandaling natanggap niya ang tawag na ito. Natutunan niya ang pamamahala ng negosyo sa ibang bansa. Gayunpaman, nang nakatagpo siya ng ganoong gulo, ang lahat ng mga transpired ay imposible lamang upang i-clear ito. Ang mga problema ay sumiklab ng isa-isa. Sa wakas, si Ben ay nasa bingit ng isang pagkagunaw. Samantala, binigyan ng Sky Corporation si Lola Yates ng tawag. Hello, Lola Yates. Ako ang kinatawan ng Investment Department of Sky Corporation. Kamakailan lamang, narinig ko na ang Silver Nimbus Enterprise, sa ilalim ng Sky Corporation, ay nagbago ng taong namamahala. Bukod, ang lahat ng mga executive ng kumpanya ay umalis, at kahit na ang proyekto ng kumpanya ay nasuspinde. Madam Yates, tandaan, bagaman kami ay namuhunan sa iyong kumpanya, nakapirma din kami ng isang kasunduan sa pakikipag-ayos sa iyong kumpanya. Kung ang kita ng kumpanya ay hindi maaaring maabot ang 100% sa loob ng kalahating taon, hindi na namin itutuloy ang lahat ng pagpupundo sa iyong mga kamay. Bukod sa, kailangan mong magbayad sa Sky Corporation ng 156 na milyon. Magpapadala kami ng isang tao upang talakayin ang bagay na ito sa ilang sandali. Mangyaring maging handa sa pamamagitan ng pagkatapos. Ang kabilang partido ay nag-hang up pagkatapos magsalita. Gayunpaman, si Lola Yates ay nanginginig sa takot. Isang kasunduan sa taya. Mandy Zimmer, ang basura ay aktwal na pumirma sa isang kasunduan sa Sky Corporation. Tingnan nyo ito. Pumunta at suriin ito ng mabilis. Tingnan kung ano ang nangyayari. Bakit ang isang kumpanya na may bilyon-bilyong dolyar na halaga ay naging tulad ng isang gulo sa ating mga kamay? Si Lola Yates ay galit na galit sa sandaling ito.
Ito ay dapat na ang highlight ng sandali para sa Yates family ngayon. Gayunpaman, bakit naramdaman niya na ang pamilyang Yates ay nakaharap sa isang krisis sa pag-iral? Kabanata 1140. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao mula sa pamilyang Yates ay magkasama at sa wakas ay pinamamahalaang upang malaman kung ano ang nangyari. Ito ay lumiliko na si Mandy Zimmer ay walang taros na namuhunan ng maraming pera upang pabilisin ang pag-unlad ng proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort. Ngayon na walang pera sa account ng kumpanya, ang mga ehekutibo ay nagbitiw dahil hindi nila nakuha ang kanilang sweldo sa buwang ito. Ang koponan ng konstruksyon ay hindi nakakuha ng buwanang pagbabayad. Kaya natural, tumigil sila sa pagtatrabaho. Gayun din, ang mga alingaw-ngaw sa labas ay kumakalat na ang Silver Nimbus Enterprise ay nasa utang. Kaya, ang mga bumili ng mga villa ay dumating at mapilit na humiling upang tingnan. Tulad ng para sa kasunduan sa taya, ito ay umiiral. Nilagdaan ni Mandy at ng Sky Corporation sa pangalan ng kumpanya. Sinasabi na ito ay isang kondisyon para sa kanya upang maging CEO. Sa maikli, lahat ng ito dahil sa kay Mandy. Ang maliit na batang babae na ito ay talagang nagtapon ng isang mababang bola sa pamilyang Yates. Naisip namin na nakuha namin ang isang bargain. Pagkatapos linawin ang mga bagay, ang lahat ng Yates family ay galit na galit. Sa oras na ito, dumating ang isang Mercedes-Benz Maybach sa bahay ng Yates family at ilang malubhang lalaki sa mga paghahabla at mga sapatos na katad na lumakad. Excuse me, sino ang tao na namamahala sa pamilyang Yates dito? Ako, at ikaw ay, nadama ni Lola Yates na ang isang bagay ay hindi tama, ngunit kailangan niyang sumulong. Nais upang matugunan mo. Kaya ito ang kaso. Ayon sa kontrata, dapat kang meron sa bangko ng 31 milyong dolyar, na siyang 10 taong upa ng gusali ng opisina sa aming account. Ngunit hanggang ngayon, hindi namin natanggap ang upa. Mangyaring magdeposito ng pera sa aming account sa loob ng 3 araw. Kung hindi man, maaari lamang nating mapilit na bakantihin ang lugar. Bilang karagdagan, kung nilalabag mo ang kontrata, kailangan mong magbayad ng 10 beses ang halaga ng mga pinsala bilang isang parusa. Ito ay isang pagsusumit na isinulat ng aming abogado. Maaari kang magkaroon ng isang kopya muna. Ang mga taong iyon ay naglagay ng ilang mga dokumento at iniwan. Kinuha ni Lola Yates ang mga dokumento nanginginig at kinuha ang ilang mga sulyap sa kanila. Pagkatapos, bigla, nadama niya ang nahihilo at halos nahihirapan. Ipinakikita ng mga dokumento na ang Silver Nimbus Enterprise ay hindi pa binabayaran ang upa. Ayon sa kasunduan, kung ang upa ay hindi binabayaran sa oras, kailangan nilang magbayad ng 10 beses ang mga likayda na pinsala, na 31 milyong dolyar. Natatakot si Lola Yates at nahulog siya sa lupa at ang ibang mga miyembro ng pamilyang Yates ay nawala sa kanilang sarili pagkatapos nilang basahin ang mga dokumento. Lahat sila ay malapit ng mabaliw. Hindi pa binabayaran ni Mandy ang upa para sa gusali ng opisina. Ang brat na ito ay tiyak na naging sanhi ng maraming mga istorbo. Ang mga bagay ay hindi pa natapos, pagkaraan ng ilang sandali, ang isang tao ay dumating sa kanilang bahay muli. Ito ang pamilyang Yates, tama ba? Kami ang mga kinatawan ng mga maliliit at katamtamang shareholders ng Silver Nimbus Enterprise. Ayon sa ating nakaraang kasunduan, mayroon kaming karapatang humiling ng withdrawal ng shares sa kaganapan ng mga panganib sa pagpapatakbo sa kumpanya. Hinihiling namin na ang aming 78 milyong halaga ng shares ay ibabalik sa amin sa loob ng 3 araw. O kaya, makikita natin ang isa't isa sa korte. Ang mga tao mula sa pamilyang Yates ay sinukat ang mga taong iyon na parabang handa sila sa madugong kapag narinig nila ito. Ang mga taong iyon ay dumating at humiling ng ilang milyon. Kaya, pagdaragdag ng lahat ng mga numerong iyon, gaano ito ngayon? Ano ang halaga ng pamilihan ng Silver Nimbus Enterprise? Paano dumating ang kabuoang halaga ng pera na nais ng mga taga-utang na koleksyon na lumagpas sa halaga ng Silver Nimbus Enterprise? Hindi, ito ay isang kasunduan sa pagitan mo at ni Mandy Zimmer. Bakit may anumang bagay na gagawin ang pamilyang Yates?
Ang mga tao mula sa Yates family ay kaagad na nakipagtalo. Hey, kayo? Ang Yates family ay ngayon ang shareholders ng Silver Nimbus Enterprise, at si Ben Yates ay ang bagong CEO. Kaya, syempre, dapat kaming pumunta sa inyo para sa mga bagay tulad ng mga ito. Ano kinalaman ni Mandy Zimmer sa bagay na ito? Mabilis na ibalik ang pera. Kung hindi, makikita natin ang bawat isa sa korte. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.